Hello, magandang araw sa inyong lahat kung sa mong panig ng mundo kayo naroroon. Ako si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. At sa araw na to, ang topic ko ay Bongbong Marcos! Walang tao na nabuhay ng forever dito sa mundo. Walang silbi ang pera na ninakaw mo sa taong bayan. Tayong mga tao ay binigyan lang ng pagkakataon ng Diyos na manatili ng pansamantala dito sa mundo. Ang ating mundo ay puno ng kaguluhan sapagkat maraming mga tao ang tumalikod sa Diyos, sa Holy Spirit at mas inibig nila ang kanilang sarili at pera. Maraming mga tao iniidolo ang mga pare, ang kanilang father na amang espiritual sa halip ng Holy Spirit na nasa kanilang katawan. At bilang isang tinawag ng Diyos, ng Holy Spirit na maging tagapagsalita niya, ang misyon ko ay magbahagi ng katotohanan na ang Holy Spirit na hindi nakikita ng mata ay ang siyang totoong amang espiritual at Diyos Ama nagsugo kay Jesus. Honestly, si Jesus ay Mesiya at bugtong na anak ng Holy Spirit na pinapako at pinapatay ng mga pari. Ang mga pari ay hindi mga banal kundi mga salot, mga bulaang propeta at antikristo na kumakalaban at lumalapastangan sa Holy Spirit. Narito na tayo sa huling panahon at ang labanan ngayon sa ating mundo na nagaganap sa mostly sa Pilipinas ay Armageddon, laban ng espiritual. Espiritong mabubuti laban sa espiritong masasama. At sa aklat na to, nasasabi ng pangalan ni Tatay Digong. Si Tatay Digong ay isang spiritual warrior, hero siya, na anghel ng Diyos ng Holy Spirit dito sa lupa. Ang misyon ni Tatay Digong ay pangalagaan ng mga inosente na inaapi ng mga kriminal. Kaya galit si Tatay Digong sa mga adik na nangre-rape at pumapatay ng mga inosenteng bata na walang kalaban-laban. Ang ating katawan ay sagradong tahanan ng Holy Spirit at ang halayin mo ang katawan ng iyong kapwa gawa ng uhaw at gutom ka sa kamunduhan at kalaswaan at patayin mo ang iyong kapwa pagkatapos mo siyang halayin ay kasuklam-suklam at kasalanan na walang kapatawaran sa Holy Spirit. Kaya galit ang Holy Spirit na siyang Diyos na nananahan sa katawan ni Tatay Digong sa mga kriminal na pumapatay ng mga inosente at nagmumolestya ng mga inosenteng tao na walang kalaban-laban. Sa aklat na to, nasasaad din na walang EGK. Ang EGK ay isang propaganda lang ng mga pink clown at dilawan na nasa panig ng mga pari at ng sa ABS-CBN network na pinasara ni Tatay Digong. Honestly, tayong mga tao, hindi tayo iiral sa mundo kung walang espiritu sa ating katawan. Si Bongbong Marcos ay isang hudas at traidor na presidente na kumakalaban sa Holy Spirit at naging utu-utu siya ng mga pari na sumasamba sa Rebulto Santo Santo Diyos Diyosan. Honestly, ang ating bansa ay siyang lupang hinirang ng Diyos, ng Holy Spirit, na siyang lumalang ng langit at lupa. Ang ating bansa, ang totoong pangalan ni Maharlika, na sinakop ng mga Espanyol gawa ng kulto ng Romano Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan. At dahil kay Ferdinand Magellan, ang ating bansa ay sinakop ng mga Espanyol. At pilit na pinasamba sa mga rebulto Santo Santo Diyos Diyosan na inukit ng kamay ng tao. Which is pinagbabawal niya ng Diyos. Kaya sinabi ng Panginoon, huwag kayong gagawa ng rebulto na inukit sa kahoy sa bato na inyong sasambahin sa inyong lupain. Ako si Yahweh ang Diyos ninyo. Bawat katawan nating mga tao ay sagrado at templo ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit na hindi nakikita ng mata ay ang Diyos Ama na nagsugo kay Jesus na parating kasama ni Jesus. Ang lumalang ng langit at lupa at may pag-aari ng buhay ng buong sangkatauhan. Maraming taong tumalikod sa Holy Spirit dahil mas inibig nila ang mga pare, ang kanilang father. Ang mga pare ay mga tao rin lang, na katulad natin na pinahiram ng buhay ng Holy Spirit. At ngayon, ang politika sa ating bansa ay magulo dahil ang mga pare ay mga dominante, pakialamero sa politika, at ang gusto ng pare, sila ang susundin. Si Tatay Digong kinalaban niya ang mga pare. Pero ito si Bongbong Marcos naging uto-uto ng mga pare. Kapag ang isang presidente ay hindi nagpapadikta sa mga pare, kakalabanin niya ng mga pare. Pero pag ang isang presidente ay uto-uto ng mga pare, ipagtatanggol yan ng mga pare. Ang mga pare ay hindi mga banal, kundi mga salot, mga bulaang propeta na hindi nyo dapat paniwalaan. Dapat nyo silang hulihin, bugbugin, at sunugin.
Dahil sila yung mga salot na mga bulaang propeta na masasamang damo na naghahasik ng kaguluhan sa ating bansa. Ang laban natin dito sa mundo ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga espiritong masasama na silang mga kampo ng kadiliman. Ang mga pare na nagmamataas at nagmamayabang sa Holy Spirit ay mga bulaang propeta na naging kaisa ng demonyong si Satanas. Hindi nila sinasamba sa puso nila ang Holy Spirit, ang Diyos na lumalang sa sarili nila. Bagkos inidolo ng mga pari na silang tawaging Father at silang nanlilin lang sa mga tao na sumamba sa mga rebulto, santo-santo at Diyos-Diyosan ay pinagbabawal ng Diyos. Bongbong Marcos, ang kahudasan mo, tinulungan ka ni Sara Duterte para maging Pangulo. Pinalibing ni Tatay Digong ang iyong ama sa libingan ng mabayani, pero ang kinampihan mong Judas ka ay ang Judas at traidor na si Juan Ponce Enrile na naghudas sa iyong ama. Kayo ni na Juan Ponce Enrile, ng mga pare ng ABS-CBN, ni na Leila de Lima, Antonio Trillanes, ang nagkaisa para ipakidnap si Tatay Digong at dalhin sa The Hague. Pero walang power ang ICC judges nyo sa Holy Spirit na siyang parating kasama ni Tatay Digong, parating kasama ni Sara Duterte. Honestly, ang katawan ni Bato de la Rosa ay templo rin ng Holy Spirit at ang Holy Spirit ang tumulong kay Bato de la Rosa para matanggal sa posisyon itong Judas na si Tito Soto at ipalit si Alan Peter Cayetano. Ngayon, ang ating leader sa majority na siyang presidente sa Senado na si Alan Peter Cayetano, nagbabahagi lagi siya ng mga salita patungkol sa salita ng Diyos. Etong isang Judas na laos na si Agot Isidro na bayaran ng ABS-CBN, na dog barker ng ABS-CBN ay umaatungal. At sinasabi na wag daw gamitin ni Alan Peter Cayetano ang salita ng Diyos. Yung mga anak ni Satanas kasi, ayaw nilang naririnig ang salita ng Diyos. Naiirita sila. Dahil, ang puso nga nila ay nasa panig ng demonyong si Satanas. At, ang mga Judas na to, feeling nila sila yung Diyos dito sa mundo. Pero yung mga yung buhay ni na Agot Isidro, ni na Leila de Lima, ni na Trillanes, ang may pag-aari ng buhay nila yung Holy Spirit, hindi ang sarili nila. Kaya itong si Bongbong Marcos, kung inaakala mo na kahit pa magkaroon ng people power, hindi ka bababa sa pwesto mo, pues eto ang sasabihin ko sa yung bangag ka. Walang tao na nabuhay ng forever dito sa mundo. Lahat tayo pinahiram lang ng buhay ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit na hindi nakikita ng mata, ay ang Diyos Ama na lumalang ng langit at lupa, ang Alpha at Omega na parating kasama ni Jesus. Si Jesus honestly ay Mesiya at bugtong na anak ng Holy Spirit na nagkatawang tao lamang sa katawan ni Birheng Maria para si Jesus ang magbahagi ng katotohanan. Para ang mga tao ay muling magbalik sa loob sa Holy Spirit. Si Jesus lang ang daan para patawarin ng Holy Spirit ang kasalanan ng tao at muling ipanganak sa Espiritu at maging bagong nilalang ng Diyos na anak ng Diyos. Ang tao na naglalakbay sa Espiritu at katotohanan, sila yung mga naging kaisa ni Jesus, na may pagpahalaga sa buhay espiritual. Ang mga tao na mas inibig ang material na bagay, pera, posisyon, at kung anong pang mga bagay dito sa mundo, ay mga kampo ng kadiliman na alipin ni Satanas. Si Satanas ang inyong Diyos. Ang Holy Spirit na parating kasama ko, ang siyang nagbabahagi ng katotohanan, na ang Holy Spirit lang na nasa ating katawan ang dapat nating kilalanin na Father na amang espiritual para malupig ang kasalanan at ang kaharian ng demonyong si Satanas ay malupig. Ang mga pare ay hindi nyo dapat tawaging Father. Tumalikod kayo sa pagsamba sa mga rebulto, santo-santo at Diyos-Diyosan, na dinala ng mga Espanyol, at huwag niyong tawaging Father ang mga pare, sapagkat ang mga pare ay hindi banal na nakahihigit sa Holy Spirit na nanahan sa ating katawan. Kaya hindi ko tinatawag na Father ang mga pare. Kinagagalitan ko ang mga pare dahil ang mga pare mga tanga, stupid at walang common sense, na mas iniibig nila ang sarili nila at doon sila sumasamba sa rebulto, santo-santo, Diyos-Diyosan. Bongbong Marcos, talagang-talaga, winawarningan na kita. Bilang na ang mga araw mo. Hindi ka na magtatagal sa posisyon mo at papalitan ka. At kung hindi ka talaga bababa sa posisyon mo dahil lalo mong ginagalit ang mga tao,
Ikaw ang nagkikreate ng kaguluhan, pangulo ka, sasabihin mong wala kang nalalaman, talagang tanga ka at hudas kang pangulo. Ang bawat tao na pagbubuklo din ng Holy Spirit ay templo ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang magbibigay ng otoridad sa taong bayan na dumugin ka sa Malacanang, bugbugin ka hanggang sa mamatay ka, at ang iyong korap na gobyerno ay magwawakas. At ang reliyong Romano-Katoliko na dinala ng mga Espanyol ay magigiba rin sa tulong ng Holy Spirit at muling babaguhin ng Holy Spirit ang ating bansa. Ang pangalang Maharlika na binura ng mga Espanyol ay muling ipapanganak sa tulong ng Holy Spirit na siyang Diyos na lumalang ng langit at lupa. Ang ating bansa ay ang lupang hinirang ng Diyos ng Holy Spirit, at ang Holy Spirit lang ang dapat kilalanin na Holy Father na amang espiritual para muling magbalik ang kalaya at kapayapaan sa ating bansa. Ang mga pare ay mga salot, bula ang propeta, mga demonyo, hindi nyo dapat sila kilalanin na Father dahil mga kampon sila ng kadiliman, sila yung masasamang damo na inihasik ng demonyong si Satanas sa lupang hinirang ng Diyos. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!